presidente ang control ng Kamara. Huwag natin nang bulahin na sarili natin na merong independent body yung Kamara, mga ganun. Sa libro lang yan, sa nakasulat lang sa libro. Sa practice, yung mga congressmen at sino man maging speaker dyan, ang liderato po dyan ay lagi na lamang sumusunod sa kumpas ng Malacanang. Pag sa kumpas ng Malacanang, kayang-kayang tanggalin yung speaker ng Malacanang. So yun ang nakita natin dyan na talagang totoong nangyayari. Walang speaker na mananatili sa pwesto kung siya ay badshot na sa Malacanang o kaya hindi siya ang gusto ng Malacanang. Sabihin na natin ang totoo dyan with all due respect kay Speaker Bogie D. Hindi naman siya magiging speaker dyan. Pinili ng Malacanang sa totoo lang. Kaugnay nga po dito sa pagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez, attorney, may bago na pong speaker ang Kamara, si Speaker Bogie D. III. Tama ho ba? Ano bang masasabi po ninyo? Sa pamamagitan po ba ng bagong liderato ito ay sagot na ito sa flood control corruption na pinag-uusapan ngayon? Alam mo, kaibigan ko yan si Speaker Bogie D. Matagal na kaming magkaibigan yan. Mayor pa lamang siya noon dyan sa Bella at naging vice governor, naging governor, matagal na kaming magkaibigan yan. At nakakalaro ko sa golf. At napakabait na taon yan. Sobrang bait yan. Yan ang aking masasabi kay Bogie at good luck sa kanya. At hindi pwedeng ganun lang napapalitan mo yung speaker at tapos na. Hindi yon. Ito yung kalunos-lunos na sitwasyon natin sa Pilipinas. Kung babalikan natin yung nangyari sa PDAP scam, napakalaki rin ang nawalang pera ng pamahalaan dyan sa anomalya ng PDAP nung panahon ni Janet Podes. Sinapulis lang yung naparusahan Hindi naparusahan yung ibang mga opisyal ng pamahalaan sa public works, yung mga opisyal ng pamahalaan sa Department of Agriculture, iba pang mga ahensya, na-involve sina Poles at saka itong mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Meron ding mga nasangkot na mga senador dyan, pero tingnan mo, nakalaya sila lahat, pati yung kanilang ibang mga nakasama dyan sa iskandalo na yan sa PDAP. Ganun na naman yata ang mangyayari dito kasi nakikita natin parang ang mga didiin lang dito ay yung mga sinasabing mga kontraktor. Lalabing 5 yata yung mga pinapangalanan ng mga kontraktor pero hindi lang 15 kontraktor ang involved dito, MJ Jade. Ang mga kontraktor ang involved dito sa buong Pilipinas po ito. Pero ang pinagtutuon ng pansin ngayon, nakikita natin sa mga investigasyon sa Kamara at sa Senado, ilang kontraktor yan at ilang opisyal ng PWS ang involved, lalong-lalo na yung mga galing sa Bulacan. Pero hindi lang sa Bulacan ito At ito talamak sa buong Pilipinas. Dito sa Northern Luzon, sa iba't ibang mga dito sa Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol Region, ibang mga region dyan sa Visayas, Mindanao. Excuse me. Ganun din ang sitwasyon. Pero ito yung mga maliliit na mga isda. Pero yung mga malalaking isda, yung mga politikong nakinabang dito, alam naman natin, binabanggit na nga sa mga pahayag ng mga assistant engineer, district engineer na napatawag na nang kinukuha ng mga politiko 20, 25%, 30% na kickback, na patong, na substandard, ghost project at nagsusugal sila, Grabe ito, MJ, Jade. At hindi pwedeng mapalitan lamang yung speaker. Tama na, hindi pwede yun. Kailangan may managot at maparusahan. At sabi nga nila dapat i-dissolve na nga yung House of Representatives dahil halos naman lahat sangkot dyan 2022, 2024, 2025 budget ang pinag-uusapan dito. Hindi lamang po yung 2025 budget. Kasi nga, kung maalala nyo, di ba, nagkaroon ng State of the Nation address noong 2024? Itong mga flood control projects na ito na mahigit 5,000 mga flood control natapos na.
Pero pagkaraan ng 3 araw, biglang umulan, biglang bumuwas ulan. Kita natin noong 2024, talaga naman pong lumubog ang maraming lugar sa Pilipinas. Hindi pa rin gumalaw. Pero ito, nabunyag na ngayon itong 2025 dahil hindi yung punto ng eleksyon noong Oktubre tapos naglabasan na itong mga tangko ng mga pinirmahang batas ng GAA, yung itinatago nila yung enrolled bill ng mga blanco, tapos na-expose na yan. Ayan, wala na silang kawala rito, tapos biglang kumambyo itong pamahalaan. Para bang ang pamahalaan ngayon in-anticipate na dako, hindi na mapipigilan to, sasabog na ito. Opo. So, ito ngayon ang naging resulta niyan. Pero hindi dapat tayo tumigil dito, MJ, Jade, no? Ito, importante ito para sa atin. Hindi lamang po yung maibalik kung magkano man ang nakurakot nila kasi sa pulang maibabalik yan, naitapon na nila yan sa kasino, naibili na yan ng eroplano, ng helicopter, ng mga kotse, ng mga bahay dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, kung saan-saan na nila nadala yun. Malabo na yan. Tingnan mo na lang yung nangyari pa noong 1980s. Naibalik pa yung mga sinasabi nilang kinurakot noon, ng administrasyon na involved. Hindi pa na ipapalik yun. Sinasabi, nagkaroon ng yung komisyon dyan na habulin itong mga nakaw na yaman ng mga nakarang administrasyon. May nangyari pa. Hanggang ngayon, wala. Hindi pa rin ipapalik. Yung PCGG, naabolis na nga yata yung PCGG ngayon. Yes, sir. Pa may babalik. Pero importante dito ngayon, ang taong bayan. Sana yung taong bayan talagang gising na at hindi na nila ito pababayaan. Po, Attorney, nabanggit mo kanina na maraming mga kongresista ang dawit. Sa tingin mo, malaki ang tiwala po ninyo? May tiwala po kayo sa bagong speaker ngayon, Congressman Bogie D, Speaker Bogie D III, na matutugunan? Mawawala na yung sinasabi nating insertion, yung mga sinasabi nating yung pondo ng bayan ay ginagamit, inaabuso. Sa tingin mo, wala nang ganon mangyayari sa ilalim ng bagong liderato ngayon ng Kamara? Sa experience ni Bogie D, sinabi ko, kaibigan ko, matagal ko nang kilala, alam niya yung dapat niyang gawin niya, napakabait na tao niyan. Kung minsan yung kabaitan din, isang problema na baka hindi niya marerindahan yung mga ibang mga kasamahan niya dyan. Pero kung si Bogie D ang tatanungin, ay palagay ko hindi na niya gagawin yan na hindi niya gagawin yung katulad na may binintang sa nakaraang. No? Pero tingnan natin kung paano niya malalabanan itong kagustuhan ng mga marami niyang kasamahan po dyan sa Kamara. Alam naman po natin yung mga politiko na nandiyan, ipagpipilitan nila na may maiuwi silang kung ano mang proyekto sa kanilang mga lugar kasi sa tingin ng mga congressmen, hindi lang yung gagawa sila ng batas kung hindi makakapag-uwi ng pundo sa kanilang mga distrito. Kasi nga naman, totoo na merong mga hinihingi yung mga tao at mga ibang mga sektor sa kanilang mga distrito. Pero kung gagawin naman po sana na ganun, dapat susunod sa batas. Tingnan na lamang po natin, let's give him the benefit of the doubt kung paano niya ayusin itong proposed 2026 budget. Dahil diyan natin makikita kung talagang itong direction nila sa 2020. Pero ang importante dito, itong nakaraang 3 taon, 2023, 2024, 2025, at itong budget na dumana sa ito, ay kailangan may managot dito. Ang sabi nga nila, hindi lamang po dapat congressman ang managot dito. Ay yung mga matataas na opisyal ng executive department, kung sino man mga involved dyan. At hindi lamang kapalatin dapat ito, hindi lang yung project na flood control. Marami problema pa rin din sa standard. Marami dyan yung tawag nilang mga cut ice, yung light stock sa kalsada. Ang dami niyan, pati mga tulay na hindi maayos ang pagkagawa. At hindi lang din PWH yan. Talamak din ng corruption dyan sa National Irrigation Administration at iba pang ahensya ng gobyerno. Sama na natin yung BIR at saka Customs at mga iba pang mga ahensya na sinasabi na talagang talamak ang nakawan dyan sa mga iba pang ahensya ng gobyerno. So dito natin makikita, ito na lamang ang pagkakataon natin ng henerasyon na ito. Itong mga kabataan na Gen Z or Generation 5 na yan, magsama-sama na. Dahil
ito ay para sa kanila. Eh tayong mga senior citizen, lalong-lalo na ako, super senior citizen na rin ako. Hindi na ito para sa amin. Para sa inyo ito, mga kabataang Pilipino. Papabayaan pa ito at mangyayari yung nangyari nung mga 1980s, nangyari yan nung si ERAP ay natanggal, at nangyari yan nung si Napoles at yung mga involved na mga matataas na opisyal. Hindi lamang po hindi sila naparusahan, nakabalik pa sa pwesto at tinatabasa pa rin nila at sila pa rin ang nandiyan na mamayagpag sa kasalukuyan na kung makaasta ay akala mo wala silang pinag-ganon at nabura na yung kanilang pinaggagawa nung nakaraan. Eh kung pababayaan natin ito, talagang wala nang mangyayari, hindi lamang po sa kangkungan pupulutin ng Pilipinas. Doon na po tayo pupulutin sa putikan. Po. Attorney, meron bang kapangyarihan ang isang speaker na utusan ang kanyang mga kasamahan na sabi mo nga nadadawit nga dito sa flood control scandal or corruption? Pwede ba silang utusan ng speaker na mag-resign or mag-leave muna dahil sila ay dawit? Wala siyang kapangyarihan na ganon. Pero ang speaker kasi, alam mo matagal ako nagtrabaho dyan sa Kamara de Representantes at sa Senado. Kahit pa paano yung Senado, mas independent pang kunti yan kesa sa kumpara natin sa Kamara. Yung Senado kasi ay medyo kayang pumalagyan yung direksyon na gusto ng Malacanang. Pwedeng pumalag yung mga senador pag nagkakaisa yung mga senador, no? Pero sa Kamara, hindi magagawa ng speaker yan eh. Hindi magagawa. Natakot ang presidente. Ang presidente ang control ng Kamara. Huwag natin nang bulahin sa sarili natin na merong independent body yung Kamara, mga ganun. Eh, sa libro lang yan, sa nakasulat lang sa libro. Sa practice, yung mga congressmen at sino naman maging speaker dyan, ang liderato po dyan ay lagi na lamang sumusunod sa kumpas ng Malacanang. Sa kumpas ng Malacanang, kayang-kayang tanggalin yung speaker ng Malacanang. So yun ang nakita natin dyan na talagang totoong nangyayari. Walang speaker na mananatili sa pwesto kung siya ay badshot na sa Malacanang o kaya hindi siya ang gusto ng Malacanang. Eh, sabihin na natin ang totoo dyan, with all due respect kay Speaker Bogie D. Ay, hindi naman siya magiging speaker dyan. Pinili ng Malacanang, sa totoo lang. Opo. At possible kung hindi ang speaker, through impeachment, pwedeng matanggal. Tama ho ba? O hindi, impeach ang mga congressmen eh. Pwede lang po silang matanggal sa disorderly behavior. Pwede silang i-reprimand, pwede silang masuspende rin, at pwede po rin po silang matanggal. Sa konstitusyon po natin, ang mga congressmen ay pwedeng matanggal din ng Kongreso mismo dahil doon sa kanilang violation for disorderly behavior in the performance of duty. Kaya ngayon na sinasabi ko, may mga nagtatanong sa akin, masasabi ba natin disorderly behavior itong pinaggagawa ng mga congressmen na yan doon sa kanilang pag-ano ng budget? Klarong-klaro na disorderly behavior ito. Kasi yung definition ng disorderly behavior, napakalawak ang ibig pong sabihin yan. No, pwede po yung definition niya, pwedeng lumawak, pwedeng pasikipin yung definition niyan, pero clear na clear disorderly behavior. Kaya ang problema, sino ngayon ang magdidesisyon? Sino ang tatanggalin ng mga membro ng Kongreso? Tulad ng ginawa nga, sabi ko nga kay dating Congressman Arnie Teves, di ba? Si Congressman Arnie Teves, nasangkot siya sa kasong murder na ang naapektuhan doon ay particular individual or pamilya. Pero suspect pa lamang siya, hindi pa naman siya convicted sa kasong murder, ay tinanggal na siya. Kung siya ay nasa ibang bansa, hindi na siya hinayang nakasagot, hindi pa nakakabalik dito, pero tinanggal na siya na bilang membro ng House of Representatives at ang kanilang ground ay yan, disorderly behavior. At ang natanggal siya bilang membro ng Kamara. Opo. So pwede rin gawin yan ng Kongreso ng Pilipinas, natanggalin yung mga tiwaling mga membro ng Kongreso for disorderly behavior dahil sa kanilang involvement o ginawa nila dito
sa mga anomalyang flood control and other infrastructure projects kung gagawin po yan. Sabi nga ng mga nagkokomento kung gagawin na lang Kongreso, baka tuluyan lang ang mawawala yung Kongreso. Maiiwan siguro dyan, ilan na lang dyan. Siguro si Congressman Barsaga, si Toby Chanco, o yung mga ibang mga bagong mga congressmen na wala pang kamuwang-muwang sa mga nangyayari, balak rin pa silang maiiwan. Pero karamihan po dyan mawawala ng Kongreso kung talagang totoo na ipapatupad nila yung saligang batas sa pagtanggal o pagdisiplina ng mga membro po ng Kongreso.